Kabayan, ayon sa mga dalubhasa, matagal nang nasa Pilipinas ang kakao. Subalit hindi gaanong pansin ng maraming Pilipino. Ito'y gamit lamang sa paggawa ng iba't ibang kakanin at inumin. Hindi alintana ang malaking biyayang maaaring maibigay, hindi lamang sa mga nagtatanim, kung hindi sa malaking bahagi ng ating kabuhayan sa Pilipinas. Ngayon lamang pinag-uukulan ng panahon ng mga dalubhasa at ilang kumpanyang pribado ang kakao. Gayong ito'y malaking industriya na sa labas ng Pilipinas. Hanggang sa ngayon, kabayan, sa pagsasaliksik pa rin ang Pilipinas at backyard production pa rin. Sa pagtatanim at proseso, may kakayahan naman ang mga Pilipino. Sa ngayon nga po, ito pong ating kakao ay isa sa may magandang market ngayon na ating sa survey po ay tayo ay may nag-i-import pa ng kakao ngayon. Kaya ngayon po, ayon dito naman sa mga panaliksik ng mga taga-KAES, ay nakita po namin na dadating ang panahon na maaring hindi na tayo mag-import at pwede tayo makapag-export pa. Dahil nakikita po ngayon sa mga puno namin na nandito sa ilalim ng niyugan, ay napakaganda ang pamumunga. Okay. Ano sa palagay mo ang magiging reaksyon ng ating mga farmer kung sakasakali sa mga niyugan, sa ibang mga taniman, ay masasamahan nila makapag-i-intercrop sila ng kakao? Ito po nga pong kakao ay talaga pong ito ang hanap po ng ating kakao ay, ng halamang kakao ay sa ilalim ng puno ng niyugan. Kaya kung ang ating pong income o pagkita ay napakamalaking tulong sa ating pamilya pagka po tayo may mga puno ng kakao sa ilalim ng niyugan. Bakit? Sa isang puno ba, napag-uusapan ng kita, gaano karami ang nakukuha? Ilang kilo at gaano karaming bunga? Sir, pagka po kagaya ng ngayon nga po, yung ating nakikita din sa ating harapan, yan po hindi lang makakuha ka ng mga 5 kilo na pads, yung beans na pagka sa loob na isang harvest, sa loob na isang taon. Mga kailan nag-uumpisa? Ito po, kagaya po ngayon panahon natin ng ngayong buwan to September, nag-uumpisa na po tayo magpitas ngayon, may mga hinog na tayo. At yan po, maabot naman ng halos hanggang January. Ang production niya, nakita po natin, napakaraming yung buko pa lang ngayon. After mga 4 months, 5 months, ay harvest na uli natin yan. Kaya po, napakaganda, isa sa po napakamagandang halaman sa ilalim ng ating niyugan. Alam mo, kung talagang tutusin sa ating mga pakikipag-ugnayang ginagawa, ang sabi nila, sa puno, nandiyan ang teknolohiya natin. Pero ang isa sa mga nagiging problema ay yung pagpoproseso na, no? Ang sabi nila, sabi mo nga, ay kinakailangan totally dried ang mga beans bago natin i-process. Opo. At dahil pagka po yan, dapat po yan ating kakao pag hinarvest natin, yun nga, nung una po yan, basta na-harvest natin, ang ginagawa nga po ng ating mga farmers pa, sinusup-sup lang yung buto bago sa kapatutuyuin. Yan po pala, mapanaliksik natin, ay hindi dapat ganun ang gawin. Ilagay mo sa isang plastic, i-process mo, i-ferment mo siya mga 3 to 4 days, tapos pagka naalabas mo doon, sa papatuyuin, at yun po pala may magandang resulta, yun ang mabango. Opo, hindi po pala kagaya noong unang panahon. Sinusup-sup ha? Bakit nagiging yung iba nagkakaroon ng amag? Ay yun po yung pagkakameron ng amag, yun nga po, napataon tayo sa hindi maganda yung panahon. Halimbawa po, inalis natin, natapos yung fermentation natin, inilagay natin ating tutuyuin na napataon naman na ilang araw na umuulan, ay wala pong tayong maganda pang yung tuyuan na, yan nga po ang hinahanap namin. Kung paano tayo magagawa ang panamparaan yung matuyo ng maganda pamigitan o kaya ng mga dryer, yun po ang isa. Kabayan, sana huwag namang manatili lamang sa pag-aaral at maliitang produksyon ng kakao ang Pilipinas. Kailangang samantalahin natin ang panahon, pagkakaroon ng kaalaman sa pagtatanim ng nasabing halaman, at sa malawak na lupaing maaaring paglagakan ng kakao. Tulad ng palagian nating naipapayo, may pag-asa pa, kabayan, na ito ay mapakinabangan ng buong Pilipinas. Huwag nating sayangin ang pagkakataon at panahon, kabayan. Kakao, kabayan, mula sa palatuntunan, ating alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste.
It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products. Available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. From the start po ng pag-aalaga po natin ng baboy, Feed Pro lang po ating ginamit. Kapit-bahay po namin, subdivision, magkabilang wala pong reklamo dahil po wala nga pong amoy itong pinakakain sa ating alaga. Hindi na tayo napapatawag at naiimbitan sa barangay. Umpisa nung tayo nag-PIGS. Hindi ko kagaya ng semento, mayat maya lilinisin nyo, nakakaya sa kapitbahay may amoy. Ito wala ho. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng Feed Pro. Sa Feed Pro, kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang Feed Pro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng Feed Pro. Lahat sila ay nasisiyahan. Mag-Feed Pro na, kabayan! Kabayan, babalikan po nating muli ang ilang ulat ukol sa mga bagong lahi ng baboy na maaaring maalagaan sa mga darating na panahon. Mamaya sa ating dagdag kaalaman pagkalipas lamang ng ilang paalala. Alam po ninyo kabayan, itong nakalipas na pagpapakitang gawa sa World Trade Center, nakakuha ang ating alamin ng mga ulat ukol sa mga bagong uri at lahi ng baboy na nagbibigay ng maraming biik at may malakas na pangangatawan. Kung ito nga ay makukuha ng mga nag-aalaga ng baboy, malaking ginhawa at kita sa pag-aalaga ng nasabing hayop. Ito bang bagong discovery nila na nakita mo, makikita rin ba natin balang araw sa Pilipinas kung sakasakali man? Hopefully. Nag-uusap kami nung may-ari nung farm. Tinitignan namin kung ano yung feasible sa amin dalawa. Kasi malaki yung royalty babayadan mo sa kanya para bigyan kanya ng ganong klaseng breed. Yun. At doon sa nakita mo, sa 20 to 26, ang yung bang inahin, kaya niyang pasusuhin lahat yung mga kanyang supling? Kaya. Kasi for as long as i-maintain mo yung feeding requirements ng inahin, nasusustain niya kasi basically malakas siya talaga magpagatas. Pero yung pinakita ko sa yung 26 ang anak, outstanding talaga yon. On the average, nung pinakita niya sa akin yung record, 14.6 ang liter size. Pero sinabi mo, when you reach 20, huminto ka na. Huminto na ako. Bakit? Napagod na ako tsaka hindi ako makapaniwala Pero it bothered you so much, ito ba binabalak mo, ilagay mo rito sa John & John? May balak talaga ako. Actually, kala ko sa akin yung pinakamaganda tsaka pinakamadaming mag-produce pala may mas magaling sa akin. Siyempre, kung ano yung mas maganda, kung makakatulong sa improvement ng baboy natin, why not? Pero back to reality, kung talagang tutusin sa pag-aalaga ng baboy, siyempre, ang isang nag-aalaga, ang ina-aspire lang niya, yung tamang-tama na kanyang aalagaan at kakayanin ng kanyang kakayahan, ng kanyang resources. Ito ba masasabi mo na pwedeng i-adapt ng mga Filipino racer? Oo, pwede kasi yung nanay naman yung sow naman ang mag-aalaga sa piglets kasi built-in na sa kanyang malakas siyang magpagatas Kaya nagtataka nga ako, 20 lang yung suso nung inahin, pero 26 ang pinapasuso niya. Meaning to say, yung milk production niya sapat para sa 26. Kunyari, mauna man yung mga agresibo, nakakasuso. Pag nabusog naman yung next batch naman ang sumususo, kaya nasusustain niya.
Pero yung kanyang yung pagkain binibigay natin sa inahin. Siyempre, kung sakasakali binibigyan natin ng 5 kilos or 7 kilos a day sa isang inahin, i-divide natin sa mga anak niya. So mga ngahulugan, dadagdagan natin yung feed intake ng inahin. Talagang dadagdagan. Kasi kailangan mo din tulungan yung inahin para mag-produce siya. Pag hindi mo siya tinulungan sa nutrition, mahihirapan siya, kawawa naman. Ayon sa mga nakaraang ulat, kabayan, parami talaga ang nag-aalaga ng baboy sa Pilipinas at sa labas ng ating bansa. Ito'y dala ng malaking pangangailangan sa pagkain ng maraming tao. At ang baboy ang isang uri ng hayop na makatutugon sa pangangailangan ng marami. Dagdag kaalaman mula sa ating palatuntunan. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. From the start po ng pag-aalaga po natin ng baboy, Feed Pro lang po ating ginamit. Kapit-bahay po namin, subdivision. Kung magkabilang po, wala pong reklamo dahil po wala nga pong amoy itong pinakakain sa ating alaga. Hindi na tayo napapatawag at naiimbitan sa barangay. Umpisa nung tayo nag-PIGS. Hindi ko kagaya ng semento, mayat maya lilinisin nyo, nakakaya sa kapitbahay may amoy. Ito wala ho. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng Feed Pro. Sa Feed Pro, kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang Feed Pro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng Feed Pro. Lahat sila ay nasisiyahan. Mag-Feed Pro na, kabayan! Mamaya po, kabayan, kasagutan sa mga tanong at kahilingan mula sa mga nanonood ng ating alamin sa telebisyon, sa YouTube at yaong dumadalo sa mga events ng ating palatuntunan. Q&A, pagkalipas lamang ng ilang paalala. Okay, kabayan. Sa araw na ito, sagutin po natin ang kahilingan ni Ginoong Melquiades Simbula ng Quezon na dumalo sa ating pulong-pulong pangkabuhayan. Bukod sa mga matataas na uri ng baboy saan maaaring makakuha ng mga bagong lahi ng kambing. Alam po ninyo, ang pwede po ninyong pagtanungan ay ang ilang state university sa ating bansa, tulad po ng CLSU sa Muñoz, Nueva Ecija. Meron silang malaking project po tungkol sa mga kambing at naroon lahat ang uring hinahanap-hanap. At ang ukol naman sa native pigs kung pwedeng i-cross sa puti. Pwede po, kabayan. Yan ay ginawa na po ng maraming nakaugnay ng ating alamin. Ang mga biik, kuha ang characteristics ng barako at ng puting baboy. Ang mga karagdagang kaalaman ukol dito, kabayan, ay makukuha po ninyo sa hog raising seminar ng GSK na ating naisasagawa. Kasagutan para kay Ginoong Ben Galang. At ang ukol naman sa request ni Ginang Milagros Payumo ukol sa iba't ibang uri ng hayop na maaaring makuha at malagaan. Halimbawa sa poultry. May mga nakuha po kaming payo at pakitang gawa ukol dito. Mga native chicken, Bengala, Peking ducks at marami pang iba na pwede rin pong pagkakitaan. Pero sa tingin ko, kabayan,
Dagdag aliw at ligaya lamang ang mga ito kung ito po ay pagsasama-samahin. Dito ay medyo hindi naman selected few itong ating sa chicken and poultry dito. Poultry and ducks na kinalalagyan natin. Ito ba bahagi ng mga experimental project ninyo? Hindi na po to bali ano na po siya for agro-ecotourism promotion po ng DA kasi po yun ang isang side na tinitingnan ng DA na dapat mai-promote sa Bicol po. Okay. At ito palalakihin ninyo? Palalakihin po, papadamihin. Saka halos lahat po ng mga sites dito sa Bicol ay magaganda naman. So i-integrate po ang agriculture kasama nung sa development ng tourism. At sinong kapartner rito ng Region 5? Sa ngayon sir, DA po at Bureau of Animal Industry pa lang po ang nagtatandem dito upang mapakita yung different species ng livestock na pwedeng ma-showcase po ng Bicol. Pero sa Bicol lang, di ba marami na kayo makukuha ang mga species? Madami na po sa Bicol lang. Tapos madami pong mga hobbyists na nagpepet or nag-breed ng iba-ibang fowl species. So doon po kami kumukuha na sa kanila. At saan ang galing itong mga hayop na inaalagaan ninyo sa iba't ibang mga lugar? Yes sir, ito po ay dito sa mga kalapit na lugar namin. Tapos may sa Albay, ang iba po dyan sa mga imported na mga native ay mga fancy chickens. Ang po niyan materials are from US tapos sa Europe. At ikaw ang namamahala nito? Yes, sir. Hindi ka ba naguguluhan dito sa mga proyekto ito sama-sama? Medyo madami na po. Madami naman po kami nagtutulong-tulungan. Saka supportive naman po yung director namin sa amin. Yes, sir. Alam po ninyo kabayan, maraming alagain na pwede po ninyong mailagay sa inyong farm tulad ng ating mga naipakikita. Para sa iba, pang-aliw. At sa iba naman, negosyo at hanap buhay. Ganyan po sa larangan ng pananakahan at pangisdaan, kabayan. Sabi nga, sa 1 hektaryang lupa, marami na tayong magagawa. Integrated po, kabayan. Q&A, kabayan, mula sa palatuntunan, ating alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. From the start po ng pag-aalaga po natin ng baboy, Feed Pro lang po ating ginamit. Kapit-bahay po namin, subdivision. Kung magkabilang po, wala pong reklamo dahil po wala nga pong amoy itong pinakakain sa ating alaga. Hindi na tayo napapatawag at naiimbitan sa barangay. Umpisa nung tayo nag-PIGS. Hindi ko kagaya ng semento, mayat maya lilinisin nyo, nakakaya sa kapitbahay may amoy. Ito wala ho. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng Feed Pro. Sa Feed Pro, kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang Feed Pro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng Feed Pro. Lahat sila ay nasisiyahan. Mag-Feed Pro na, kabayan. Ang kasunod po ay mga demonstration sa ating GSK Gabayan sa Kabuhayan pagkalipas lamang ng ilang paalala. Okay kabayan, sili po tayo sa ating commercial bread making na hinahanap-hanap ng maraming nanonood ng ating palatuntunan. May kita na, may libangan pa. Commercial bread making.
So dito, bago natin ilagay sa mixer, pagsasama-samahin natin lahat ng dry ingredients. Ito yung flour, sugar, yung salt, yeast. Instant yeast natin, milk powder at bread improver. So ilalagay natin ito dito sa mixer. Then susunod natin dyan is yung ating egg. Pagkatapos ng egg, tubig. Pwede natin ilagay ito, itong lard at saka butter. Pwede pagsabayin. So rest natin to ng 15-20 minutes. Ang cheese bread ganito lang. Pagkabilog mo, yan, bilog na siya, babasain sa tubig. Pag nabasa sa tubig, papagulong doon. Kaya natin binabasa ito ng tubig para dumikit itong ginawa nating cheese. Aside from yung pinagkukunan na employment, yung mga sahod, kailangan merong additional na income. So naisipan ko na umatin ng bread making para in case na magtayo ako ng parang homemade bakery, merong mapagkukunan na extra income. Sa mga televiewers, kung gusto niyo talagang magkaroon ng mga extra income, umating kayo ng actual na seminar ng mga bread making dito sa GSK, ating alamin, para matutunan nyo yung mga totoong ginagawa sa mga baking industry natin. Kasi iba yung akto nandito na parang nakikita mo on hand na bread making kaysa yung nababasa mo lang o kaya yung napapanood mo. Gusto ko magkaroon ng extra income. Saka gusto ko madagdagan ang kalamang ko. Kalamang ko sa paggawa ng tinapay. Kasi lamang ka pag marami kang alam. In-expect ko rito, matuto ako ng tamang paraan. Yung nasa tamang paraan ng paggawa ng tinapay. Sumali po kayo dito sa ating alamin. Marami po kayong matutunan para sa ikabubuti ng buhay nyo. Sa GSK, makapamimili po kayo ng mga seminar na pwedeng daluhan. Kayang-kaya po ninyong salihan, kabayan. At madali po kayong matututo sa mga turo ng ating mga resource speakers sa ating palatuntunan. At maraming seminar po ang GSK. Sali na, kabayan! Okay, antabay po kayo sa ating extension service, mga talakayan sa ating pulong-pulong pangkabuhayan na naisasagawa ng ating palatuntunan at Feed Pro. Sa ngayon, bayan po ng Lopez sa Quezon, kabayan. Pagkalipas lamang ng ating alamin, Advertisers Directory. Everything you need to learn about our livelihood technology is now on DVD format.
Get your copy now at the following branches. Fast times need fast solutions. That's where Infotex comes in. Announcements in schools and universities. I get to know kung may pasok o wala. For fast delivery. Mabilis namin natatrack ang mga packages. Via text for nationwide safety and security. Mabilis namin nakuha ang command mula sa central base. Infotex cares for your health. We get outbreak information and vaccines via text. Everything in a click. Caring solutions by Infotext. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng FeedPro. From the start po ng pag-alaga po natin ng baboy, FeedPro lang po ating ginamit. Kapitbahay po namin, subdivision, magkabilang wala pong reklamo dahil po wala nga pong amoy itong pinakakain sa ating alaga. Hindi na tayo napapatawag at naiimbitan sa barangay. Umpisa nung tayo nag-PIGS. Hindi ko kagaya ng semento, mayat maya lilinisin nyo, nakakaya sa kapitbahay may amoy. Ito wala ho. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng FeedPro. Sa FeedPro, kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang FeedPro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng FeedPro. Lahat sila ay nasisiyahan. Mag-FeedPro na, kabayan! Alam po ninyo, kabayan, itong nakalipas na ilang araw, nagsagawa po kami ng isang pulong-pulong pangkabuhayan sa bayan ng Lopez sa Quezon na dinaluhan ng napakaraming nais na mag-alaga ng baboy at yaong may alagaan na. Naging masigla ang talakayan at maraming tanong na nasagot naman ng mga kasama natin sa ating palatuntunan mula sa FeedPro. Doon na itanong ang layunin ng FeedPro sa ganitong uri ng talakayan. Welcome po sa inyong lahat na mabuti po na dumating po kayo dito dahil marami pong handa namin sa inyo. I'm very glad sa your marketing ng FeedPro that you were able to come. Dahil po kami sa FeedPro ay ang trust po namin sa company is to promote natural hog raising. At isa po sa mga pillars of yung sa company namin is to be able to change the environment na kung saan ang farming agriculture in order to improve the agricultural sector by encouraging natural farming practices. So ang FeedPro po ay walang antibiotics, walang growth hormones, kaya po pag pinapakain po ito sa baboy ay hindi po hindi po ito nakakasama sa kalusugan ng tao. Actually po, kahapon, nagbabasa po ng article. Lumabas po ang article sa National Geographic tungkol po sa antibiotic resistance. At medyo alarming po kasi last na po daw, isa sa mga last antibiotics na lang daw po ang natitira to combat bad bacteria. Which means, kung sakaling mag-evolve pa ang bacteria ngayon, ay mahihirapan na po ang mga antibiotics to combat that. And in effect, sa ating health ay delikado po. Dahil if may bad bacteria at mag-attack sa atin, ang kalusugan natin, there will be no medicines and nothing will be able to help us anymore. So, for example, with the use of probiotics and no antibiotics sa feeds natin, we'll be able to help at least in some way these problems that we're facing. Okay? So, maganda po kasi ang effect ng FeedPro sa environment. So, you're doing your share as farmers also to help. At nagkaroon din ng palitan ng tanong at sagot ukol naman sa pag-aalaga ng baboy.
Jose Crisosto po, taga-Barangay Naklagan, Gumaka po. Ako po ay 24 years sa Europe. Naisipan ko na magbabuyan dahil lagi ko tinitingnan itong ating alamin. Ang Page Pro Santi pa yun. Ngayon mayroon akong 31 heads na ngayon. At ang laki ng aking kulungan ay 60 by 20. Liters, sir. Oo, malaki. Tulad ng... Ngayon ang tanong ko kasi naobserbahan ko dito sa huli kong biling na biik, 6. 43 days. Ngayon, after mga 3 days na nilagay ko dito sa ipa, nangamoy, nagdumi, basa. Ngayon ang maganda, naobserbahan ko naman ng siguro, pag bumili ka ng biik, ilagay mo muna sa simento mga hanggang 55 days. Para hindi magtae. Ano po? Okay. Usually, pag nire-recommend po natin na at least 14 kilos pagka kumuha kayo ng biik. Dahil yon pagka mas maliit doon, kasi 43 days. Kung 43 days, that is around 10 kilos to 12 kilos. Malaki na yung 12 kilos. So, malaki ang tendency talaga na pag tinravel nyo, may travel stress. Magtatae talaga yung, yung baboy. So, okay naman kung ilalagay nyo doon sa, sa may ipahan. Ang pinakamaganda lang, pag kumuha po kayo sa sunod, yung at least 14 kilos. Para kahit tinabel nyo, mas resistensya na yung katawan ng baboy. Mapapansin nyo, hindi siya basta-basta nagtatae. 45, usually pagka mga 14 kilos, mga nasa 50 days. Nasa 50 days po yun. Yung pag 70 days, yung mga magandang klase ng baboy, titimbang na po yun ng mga nasa 18 to 20 kilos. Mas maganda po yun. Mas maganda yan. Ang ginagawa natin doon, pag tinravel nyo, bibigyan nyo na kaagad ng probiotic. Ipo-probiotic na kaagad yun. Kung walang probiotic, that's the time, nagbibigay talaga tayo ng antibiotic for at least 2 consecutive days. Kasi pag tinravel nyo ngayon, dadami yung bad bacteria, bukas magtatae talaga. Kakain po ng lupa. Bakit? Meron siyang minerals. May mga minerals na nandun sa lupa na yun din yung mga nawawala kapag nagtae yung ating mga alagang baboy. May mga gamot na naibibigay pagka dumating ang mga biik. We're not going to mention the product, pero yan ba advisable na ibigay natin yung whether it's powder or powder naman yan, hinahalo sa pagkain, advisable ba yon on a regular basis pagka yun dumating yung biik, bibigyan natin? Okay, bilang veterinaryo, pag wala kayong magandang probiotic, kasi meron kami mga tinuturo na probiotic, at least 6 types of probiotics. Yun yung binibigay natin. Parang, halimbawa, Yakult, para isa lang na probiotic yun. Tinuturo natin yung 6 types of probiotic. Now, kung wala kayong makukuha ng ganun, that's the time na pwede kayong magbigay ng mga water-soluble o injectable na antibiotic. This is to prevent yung talagang pagdami kaagad ng mga bad bacteria since sila ay nagkaroon ng travel stress. Bibigyan natin yun. SOP yun para sa lahat. Lalo pagka maliit yung biik na tinravel mo. Bibigyan niya talaga ng ganon. Doon sa on a regular basis, pinapayo kasi yun nung iba, Siyempre, produkto nila yun. Pwede ba on a monthly basis ibibigay natin sa kanila hanggang talagang matindi yung lakas ng katawan? Okay. Depende doon sa ating mga client. Pero ang sinusulong po natin is the natural meat. Kung gagawin natin siya monthly, tandaan nyo, karaniwan ng mga nakalagay doon sa label na yon ay nasa around 21 to 28 days ang withdrawal period. Tama, withdrawal period. Pero pag in-extract nyo pa rin yung antibiotic doon nandun pa rin yun sa karne. Hindi siya totally nawawala. So, ang advice lang namin, hanggat kung masigla naman ang katawan ng baboy at wala siyang masyadong dinaramdam, mas magandang multivitamins lamang ang inyong bigay. Yes, mga multivitamins. Hindi nyo kailangan magbigay ng antibiotic. Mga B-complex or multivitamins. Pag sinabi nating multivitamins, nandun yung ating mga A, B, C, D, E na mga multivitamins. Yan. Yun yung mga kailangan natin. Kabayan, bukod po sa Lopez, Quezon, dadayo ang ating alamin sa iba pang bayan at lalawigan upang masagot ang maraming tanong ng ating mga kababayang nais na mag-alaga ng baboy sa paraang may kita na at nakatutulong pa sa paglalagay sa ayos ng ating kapaligiran. Extension Service sa palatuntunan ating alamin. Hatid sa inyo bilang paglilingkod bayan ng FeedPro.
local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. From the start po ng pag-alaga po natin ng baboy, Feed Pro lang po ating ginamit. Kapit-bahay po namin subdivision. Magkabilang wala pong reklamo dahil po wala nga pong amoy itong pinakakain sa ating alaga. Hindi na tayo napapatawag at naiimbitan sa barangay. Umpisa nung tayo nag-PIGS. Hindi ko kagaya ng semento, mayat maya lilinisin nyo, nakakaya sa kapitbahay, may amoy. Ito wala ho. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng Feed Pro. Sa Feed Pro, kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang Feed Pro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng Feed Pro. Lahat sila ay nasisiyahan. Mag-Feed Pro na, kabayan! Kabayan, sa huling bahagi ng ating palatuntunan, muli po nating babalikan ang ukol sa produksyon ng kakao at iba pang mga proyektong nagbibigay ng pakinabang sa ating mga kababayan. Pagkalipas lamang ng ilang paalala. Kabayan, kamakailan, kabahagi ng naisagawang pulong-pulong pangkabuhayan sa bayan ng Lopez sa Quezon, nasili po ng ating alamin ang ilang proyektong pinangangasiwaan ng ating mga kababayan sa nasabing bayan, kabilang sa mga samahan tulad ng mga kooperatiba at ng RIC o samahan ng mga kababaihan. Ang ilang mga proyekto at pagpoproseso ng mga produktong buhat sa niyog at sa pangkalahatan ukol sa kakao. Gaano katagal na itong mga proyekto to at ano-ano itong mga proyektong ginagalawan ninyo? Sa katotohanan po, yung RIC ay matagal na dito, 1962. Okay. Sila po yung pioneer na women's organization na founded ni Maria Y. Orosa, kung nalalaman nyo. So, nag-last siya hanggang ngayon, nadagdagan pa ng Lopez, samahan ng kababaihan ng Lopez, Kalipi, yung kung sa kababaihan, na ang objective lahat po mapaunlad yung kabuhayan, makatulong. So, yung kapangyarihan ng kakayahan ng kababaihan po, very prominent sa kanila. Kasi marami hong mga home-based na mga kakayanan itong mga ito. Yan. Yung mga atsara po at mga santa na yan, ang tagal na dito. Ang hindi lang namin madala siya sa merkado. Itong ginagalawan ninyo, medyo tatlo lang itong nakita ko rito, no? Ito ba, latest ba ito o matagal-tagal nang ginagawa ng mga kababaihan natin? Matagal lang ginagawa, kaya lang nag-focus na lang po kami sa tatlo. Ito. Ano ito? Ano ito? Kasi po yung pastillas at saka yung coco jam, sila po yung otop namin. Okay. So ito naman kakao, ito ang medyo bago-bago, parang renewal siya dahil akong natandaan ko po noong 1989. Ang daming kakao dito pero hindi siya develop. Parang pambahay lang siya. Pero dumating yung panahon na wala si kakao. And then dumating na naman yung panahon, eto na. Bumaba na po ang mga private sector para po muling buhayin yung industry ng kakao. Kaya nung kami po ng mayor ay mag-isip kung ano, ang sabi niya, Becca, pipiliin na lang natin kung ano at mukhang kakao. Kasi mahilig si mayor sa chocolate Yun po ang sabi niya. At nangyari din naman po na dun sa aming survey, talaga namang almost all barangays dito ay meron. Hindi nga lang siya contiguous, pero yun ba sir, bahay-bahay, meron kang 5 puno na namumunga, enough para makakonsume sila ng kanilang tsokolate. Pero hindi dun sa commercial scale. So dun kami nagsimula ulit, 2011,
And then kami naman po every year nagpipilit na maglagay din ng sa amin. So, doon ho yung sa kakao namin na ligtas. Pero ito pong mga pastillas at saka coco jam, dati na pong industriya siya dito, nadatnang ko na. Pero yung kung titignan natin to mga ganyang klaseng produkto, hindi matagal ang shelf life nito. Yes po. Yun po ang isang problema namin. Especially sa pastillas, talagang 1 week siya 1 week lang po. Nag-ano rin kami nung magdagdag nung preservative na in-advise sa amin, mga 1 month, ganun lang po yung itinatagal niya. So, etong mga ito, mas gusto nila ng mag-fresh na lang tayo para, yun nga lang, very limited. Ano po, ang ano namin. In fact, ang ikinakatakot nila, mas takot sila dun sa mababalikan sila ng produkto kaysa yung hindi ganun karami yung, kaysa dun sa volume. Yun po ang mas kinakatakot nila dito. Yung kung aming coco pastillas, wala kayong makikita sa labas. Dito lang po sa Lopez. What do you think is the future of all these products? For coco jam, yun yung pinipilit namin kasi mas matagal siya mga 6 months and more nakakatagal siya. For pastillas, kami po ay patuloy na nagsa-search doon sa kung paano kami matutulungan doon. Ano ba ang major crop pa rin ng Lopez Quezon? Nasa coconut pa rin ba? Ay, coconut pa rin po. At saka, nagsisimula po ulit sa kakao. And how big area ngayon ang natatamna natin ng kakao at pwedeng mataniman natin? Sige. Yun munang mataniman ka, Jerry, ha. Ang area po ng Lopez ay 39,510 hectares. Okay. Doon po sa datos na nasa amin, mga 29,000 ang coconut doon. Almost mga 26 ang effective for corn area. So, yun yung potential. Pagdating doon sa coconut na kailangan ng kakao, yun. Pero yung mismo, maaring sobrang taas niya, sobrang baba naman ng mga elevation na hindi possible na maganda yung oho ng kakao. Pero sa ngayon ho, nung magsimula kami, ang ginawa kong base ay nagpa-survey ho ako sa barangay. Nakapag-count kami ng nasa almost 30,000 bearing. Marami na yan, ha? Oo nga, yun. Kaya sabi ko, wala nang duda. Kailangan magsimula ulit tayo dito. Kabayan, sa pakikipag-ugnayang naisagawa ng ating palatuntunan, sinabing ang kakao ay muling bubuhayin sa lalawigan ng Quezon at partikular sa bayan ng Lopez. Nasabing ito ay makatutulong sa maraming magsasaka at magagamit pa ang malaking taniman ng niyog na pwedeng salita ng kakao sapagkat ito ay hindi maselan sa lilim. At dahilan sa malaking pakinabang na bigay ng halamang nabanggit, muli po nating bibigyang buhay sa ating palatuntunan ang nasabing halaman. Kakao Kabayan.